Ako si Pedro Arnado alias Kabinoy. Na koneksyonan ako ng Partido Komunis ng Pilipinas, partikular ng Armadong Kilusan. Noon pang 1979, doon kami nakatira sa may bayan ng Malungon. Davao del Sur pa noon, Malalag Davao del Sur, pero noong sa panahon ko, kinuha na siya ng Sarangani Province. Nakatira kami doon ang tagal ng panahon. 1979 kami noon. Pero before pa, nagpunta sa amin yung may hawak na baril. Napakilala silang New People's Army. Pinaintindi kami ng sitwasyon ng mga magsasaka. Bakit hindi ako nakaaral dahil sa malayong eskwelahan. Tapos dinidiscourage sila ko, huwag ka na mag-eskwela tayo kasi para hindi sa atin yung pinag-aralan natin, para mag-serve doon sa mga malaking Panginoong may lupa, malaking businessman, mga manggagawa lang tayo nila. Tapos ang tatay ko magsasaka. Hindi na ako wala na akong kondisyon sa isip ko na mag-aral. Sinubukan ko ng pag-aaral. 6 na taon ako sa grade 1. Hindi ako nakapatuloy kasi dinidiscourage ako. Habang gasaka kami, patuloy ang siguro mga katatlo, kaapat na beses magpunta ang armado doon sa amin, magkwento-kwento. Magkwento kami ng kahirapan. Sabi nila, kung ganito lang tayo, mga magsasaka lang tayo, wala tayo magagawa. Sampa na tayo sa Armadong Kilusan kasi itong buka ng baril, puntang mga kaaway natin sa partido, yung mga Forces of the Philippines at Philippine National Police, kaaway natin, at mga ahente pa ng Estado, tulad ng mga politiko, mga negosyante, na ayaw sa atin, kaaway natin. Ganun ba? Dinideclare ako nila ng ipaloob ako sa hagibis, yung 12 to 18 years old. Pero ang taka ko kasi ang 10 pa ang edad ko, bakit nakapasok ako sa kasapi ng 12 to 18. Sabi niya, wag na lang dong kay potential ka. So nakasiwa ko. Potential dahil kaya ako. bata-bata mo eh. Bata pa ko, sir, tapos wala akong pinag-aralan. Tapos okay, hindi ako nag-ayaw kasi gusto ko makakita ng ibang tao kasi mantagal kami nagkatira doon sa aming community, pero wala ako kakita ng mga katabit bahay ko at mga bata na katulad ko. Gusto ko, sige. Kitiyo ako. Sabi nila, kumiting tig-organisa ka, tatay, Dodong. Punta naman ako ng mga ibang mga purok, ibang mga barangay, pero naghingi ako nga wag na lang ako ninyo ipalayo sa tatay nanay ko. Wag na, doon ka lang. Punta ka ng aga, uli ka ng hapon. Okay. Anong edad mo? 12 years old? 10 to 12, sir, hanggang 13. Paano, anong alam mo sa pag-o-organize? Sir? I-discourage namin, sir, ang pag-aaral kasi doon nga community, sir, akala ko ako lang ang wala ka eskwela. Marami pala kami. So ang propaganda ko, ang turo nila na tuloy ang alalay natin sa ating mga magulang, pagsaka. Huwag na tayo mag-isip ng pag-aral kasi hindi yan makaserve sa atin, makaserve sa inyo. Ganun ba? Na-SP ako, sir, sanga sa partido. Grabe, no? Oo, sanga sa partido. Kung ano mang gawain sa sanga sa partido, Paul,
Katulad ito ng kumiting tigurang pero nagkalawak yung ano nimo, yung IOR mo at masa nimo. Mas nagkalawak. Tapos maawa ang masa sa amin sir kasi bata pa kami. Tayo tinuruan na kami ng pagtulong sa mga magwalis, maghugas ng pinggan, maglipat ng mga kalabaw, kanding, magbubod ng mga manok, mga pato, magdala-dala kami ng gamot sir tulad ng mga moxicillin, paracetamol, at iba pa. Pagdating namin sa bahay, may nagsakit, lagnat, bigyan namin ng paracetamol. Hindi na maalis sa isip nila sir ang aming mga gawain. Pag alis namin, ang tanong nila, kailan kayo babalik? Dong, mga sunod na linggo guro nay, balik kayo dong kasi mag-harvest kami ng mani, mag-harvest kami ng kamuti, harvest kami ng mais para makakain kayo. Sige. Pag noong edad ko sir 1986, may eleksyon pala panahon ng Cory Aquino sa regular election nagpili-pili ng mga mayor. Kasabay yung pag-declare na regular bayan ng Barangay Malungon, nagtakbo si Constantino. Ayaw nila sa NPA kasi mga anti-communist daw. Bahagi ako ng nag-lead work share ng mga magsasaka, mga bata para magsali sa rally, para mas maraming mag-participate sa rally, mas maraming mga tao na ipapakita ng Constantino administrasyon nga hindi siya or ayaw ang mga tao sa iya. Ako nagtaka bakit nanalo siya sa mayor kung ayaw sa mga tao si Mayor Constantino. Kasali ako. Mula noon, naglipat kami dito sa North Cotabato. Dito naman namin ipatuloy ang kilusan, sir. Pero di ako nagtaka, sir, di ako na tingala na bakit ang kadugtong ko bawat meeting, bawat planning, ang armado ang ko sir, ang ka-meeting ko. Mga platon, mga squad, mga unit. Yun, makinig lang ako. Sabi Pero nila, dito mo ikwento mo nga Arakan na to, di ba? Arakan na to, sir. Sige, ikwento mo nga yung naabutan mong sitwasyon ng Arakan. Naabutan mula ko sa Sarangani Province, 1983, punta na kami ng Arakan, North Cotabato. Pag-abot namin sa Arakan, North Cotabato, walang daanan, walang malaking businessman, hindi pa ito bayan ng Arakan. 1992 pa man ito yung nagawa ng bayan ng Arakan. Mula ito sa bayan ng Magpit. Habang katira kami dito, ang bundok, maraming kahoy, ang laking mga kahoy, lawaan, mga almasiga, mga giho, maraming kahoy. Tapos mga katutubo, mga manubo ang mga katabit bahay namin, ang mga kilala namin. Tapos walang exit dito. Parang nang pagtira namin dito, walang Arakan to Kidapawan, walang Arakan to Davao, walang daanan ng Arakan to Bukidnon, wala. Pero maraming tao, kadalasan mga magsasaka, walang mga businessman.
Pero anong kwan nun? Malaking grupo ng kalaban dito nung nadatnan nyo. Pagdating namin, sir, siyempre, hindi pa man bayan, walang pulis, Mm. walang sundalo. Wala kami kakita ng sundalo. Karinig lang kami ng sundalo kung ikwento sa mga NPA na ang instrumento ng government, sundalo, military, army, police, yan ang marinig namin. Dito ko na nakita, sir, ang karaming NPA. Kakita ako dito ng tag 1,200 ka NPA. Maglakad. Dito? Oo, dito sa Arakan, sir, maglakad. Yung yung daanan ng bundok, maraming NPA. Maraming NPA. Dito unang CO si alias GC. Sumunod si alias Ibyong Kabog, tatay ni Burjak. Dito ba nag-ano yung... Dito, sir. Front 53. Sige, ikwento mo nga kasi mamaya nga, bukas ipopost ko yung release ni Borjak. Pero, siyempre bata ka pa noon. Pero maugong yung pangalan ng tatay ni Borjak. Yes, sir. Maugong ang pangalan niya, sir. Sige, kasi ito gusto kong ikwento mo yung mga personalidad ng mga Kasi kwento ni Borjak, paano namatay ang tatay niya. Pero nung nandito, ano pala siya? Malaking tao pala yung tatay niya. Sir, si Burjak, sir, sa panahon ng tatay niya, ang liit pa. Ang liit pa si Burjak. Parang wala pang si Burjak. Ang tatay niya, matunog itong pangalan dito, sir, kasi marunong siya magsalita ng Lumad, marunong siya magsalita ng Ilonggo, marunong siya magsalita ng Ilocano. Kwento niya sa akin, tanong ko mga pila ka istorya ang anuhan niya, sir. Sabi niya 13 ka salita ang nalaman niya. Sabi niya. Kasi galing sila, Pantukan ba? Basta kung galing sila Kumbal. Kumbal. Pantukan sila, sir. Taga-Pantukan. Ang siya, sir, sa mga tao, si Ibyong, kung hindi siya makapunta na isang linggo, maghanap ng mga tao ba? Saan na si Ibyong? Ganon, dahil, hindi, pinapakwento ko kasi yung, katulad sa Sulu, pinakwento ko yung Commander Radulan sa Hirondon. Ngayon kasi inaano ko kasi, tapos na, pero ako kasi, pinapakwento ko to, yung ugali ng mga commander din dahil sa ugali ng mga commander, nagtatagal din yung mga organisasyon di ba? Kaya ako pinapakunta si Ebyong kasi kasama niya sa unit niya, asawa niya, di ba? Yes, sir. Ikwento mo nga muna yung bata ka pa, pero paano mo sila nakilala dito dahan-dahan? Yung mag-asawang yon. Si Ebyong at asawa niya, sir, mga 15, 16, 17 yata ako. 18. Sabi ko, Kaibyong, wala akong pinag-aralan ba? Ang stress ako na lang ako sa ibang nakapag-aral ba? Sabi ko, sana katulad ko nila. Huwag ka na lang, huwag ka na lang mag-isip ng ganyan. Ito, lapis, notebook, isulat mo yung mga pangalan sa mga kapatid mo, sa magulang mo, isulat mo. Pagbalik namin, i-check ko kung tama bang spelling. Kung hindi, i-correct ko. Open ka lang. Huwag ka lang magalit, sabi niya. Kasi ano ka noon, di ba? Dayo nga kayo dito. Dito kayo nag-settle down. Sir. So, hindi ka naman sumasama pa sa grupo. Dito ka lang. Dito lang ako, sir. Pero binibisita kayo ng grupo ni na Ebyong. Sir. Halo, sir. Noon, wala pa mang sundalo, wala pa mang pulis. Kahit, sir, isang linggo sa aming community. Nandun lang sila? Nandun sila. Ang konsepto ng kilusan, sir, isang gabi at isang araw kung magandang sitwasyon. Pero
Pero kung ano ang sitwasyon, mag-init ang sitwasyon, maraming kaaway, ang ano, araw ang oras ang pag-aralan. Kung may mga kaaway, halimbawa magtakbo ang masa punta sa kanila. Kas, may operasyon, may military operasyon, may SSDF operasyon, may PNP operasyon. Hindi sila magtagal sa bahay. Saan? Dito. Punta sila dito. Ganoon. Pero Kasi kung, ano kayo, sir, pero kung wala, natira sila sir sa community, ihaw-ihaw pa kami, manok, pato. So naging comfortable ka sa ganung mundo? Ako. Comfortable ako. Kasi gusto kong political story, sir. Kasi parang kung nakapag-aral pa ako, sir, siguro kurso ko political science. Dahil Yun yun man ang hilig mo? ko, sir. Oo. Ang hilig ko yung mga issues, mga sitwasyon sa iba, yun man ang hilig ko, sir. So, kaibigan na kami, sir. Kaibigan kami ni Byung. Hindi, bakit? Kasi marami siyang tao. Bakit? Bakit? Bata ka man. Ano ka? Ba't kanya nagustuhan? Nagtaka ko, sir. Natingala ko, bakit close kami ni Byung. Pagdating nila sa aming komunidad, saan si Binoy? Siya ang nagbunyag sa akong Binoy, sir. Na Si Byung. koda. Oo, nga koda. Pag inalipat ko sa budot, Ano hindi yung man budot? hindi man magsipa ang budot. Ang Ibyong mangyod, ang Binoy mangyod ang mas tunog. Ikaw pala yung original na budots. Budot. Nagpasok sila, sir, si Hasmin, sir, doon pa na sa 5-1, bandang makilala. Kasama man sila ni Benji, ng asawa niya. Pagkapatay ni Benji, nag-float na siya, kahit saan na siya nga mga front. So, nagtagal siya sa front 53. Si Commander Aya, Ibyong, tapos nagpasok si Hasmin, nagpasok si Bambi, nagpasok si Mabil, sina Joseph, marami na sila dito. So ano talaga dito noon? Sabi mo 1,000 pero ganun ba kadami talaga? I mean, ganun kadami dito noon ang NPA? Oo, sir. Yes, sir. Ang rami lagi. Ano naman sa clown nila, sir? Magpit, Antipas, Ruhas, Arakan. Tapos ang Arakan, sir, Arakan Magpit ang pinakadako o gubat. Mga tago sila. Pero hindi man sila masyado magtago kasi wala pa mang tropa ng government. Ang layo pa, sir. Siguro matalam siguro ang detachment ng special forces. O Carmen ba pikit anak. So ang layo, sir. Dito noon, parang inyong hindi kasama ka na ba noon? O hindi pa? Ano ka pa lang? Pero parang inyo tong lugar noon. Oo. Nandito kami sa Arakan ngayon. Yeah. Oo. So ang Arakan, sir, ang nakalagay sa planning nila, itayo ng mga barangay chapter, itayo ng municipal chapter. Ang target nilang tagapangulo, ako sa barangay chapter. So napilitan ako ng tanggap, sir. Okay. Naggilit naman sila, sir. Pilit naman sila nga dapat itayo na ang municipal chapter. Ako na naman. Hindi, bakit ikaw? Aywan ko, sir, bakit ako? Pero nagtanong ko sa ila nga marami man akong mga kasama na dapat may pinag-aralan sila. Bakit ako pa? Tawag na tayo mag-compare ng mga naka-aral noong. Kasi ikaw na. Di, sige nga, ikwento mo nga. Huwag ka magbuhat bangko. Pero ano ba yung style mo noon na sa tingin mo nagugustuhan nila? May konsepto sila, sir, ng burgis at proletariado. Ang proletariado disiplinado magsalita. Tapos ang burgis, sir, kay man ako, sir. Nagbata ako sa community na kabulusugan lang palaging isalita ba?
marunong ako magsalita ng kabulayugan, sir. Pero marunong ka rin ng anong tawag mo, yung disiplinadong salita. Disiplinado. Pag apply nila sa gusto nila, sir, tanggap ko man, sir. Kaya dapat, cool. Hindi naman pasubrahan ng barumbado mo magsalita. Cool. Anong maganda? I-control mo na. Parang may volume ka na, full volume, tsaka ganon. Isip ko, gano'n no? Siya, dandahan lang. Ang medyo walang sa 100 kasalita, 99 ang sinungaling, adjust mo lang. Just hanggang mawala yung mga sinungaling mo, palagi kayong sinungaling. Sige nga, punta nga tayo sa kasinungalingan. Kasi, yun kasi naging mundo mo rin, ano? Hindi, pero nakausap ko sila, Borjak, sina Ate Norma, hindi naman, parang sa kanila, klaro naman yung hindi, katulad ni Ate Norma, church siya eh. Church. Pero sa iyo ba nun, maraming kasinungalingan ka rin na? Ay, katulad ng sir, yung patay. Hanggang agahan yan ng mga, para hindi magantok. Marunong ako magsalita, sir, yung mga katawanan. Marunong ako magsalita. Inom, pag mga lasing na, magsimula na yung walang kwentang mga kwento, sir ba? Marunong ako. Ano ba yung Bisaya, Yung... Bisaya. Kahit anong istorya, sir. Kaya mo? Kaya ko. Yun pala yung nakita nila na kung mag-convert sa serious, itong tao na to, itong bata na to, magamit natin. So, nag-serious na ako, sir. So, may katungkulin ako. Serious na ako. Magkinig mo ng mga tao, sir, kung magsalita ako, serious na. Ang talagang bata to, walang pinag-aralan, pero makakwento siya ng konsepto ng Marxismo, Leninismo, Maoismo. Kwento siya ng anong issues. So dito sa amin sa Sarakan, marami mang isyu, lupa, loggers, mining. Marunong ako, sir, kasi tinuruan ako nila eh. Marunong ako. Tapos, maraming issue dito, sir, ng pagnanakaw. Kalabaw, kabayo, kambing. May pinarusahan sila, sir, ng silot kamatayon sa magnanakaw ng kalabaw dito, sir. Nakakita ka nung bata ka ng ganon? Oo, sir. Ikwento mo nga yan. Yung kasi, yun eh, mahirap, daldal ka lang. Pero nung makita mo na ikwento mo nga yung unang ganon mo na makita mo na HK. Pero sir, wala ko pinakita yung binaril nila yung magnanakaw. Pero pagkatapos, kwento nila sa amin na accomplishment yung problema niyo dito, yung mga taong mga magnanakaw. Sabi ko, anong nangyari, Col? Sabi nila, killed na. Ganun ba? Pinatay niyo, Col? So, parang wala nang masamang damo dito sa inyo. Kasi itong Arakan, tirahan ito ng mga magnanakaw, rapist, mga tulisan, may mga sala doon sa mga hinahabol ng gobyerno doon sa Negros, doon sa Panay, doon sa Cebu. Nandito pala nagtatakbo? Sabi nila, nandito. Ganun ba? Di tayo security and recall. Safety na kayo dahil nandito na kami. New People's Army. Sundalo sa kabus. Ganun ba yun? Ito ang totoong sundalo sa kabus. Sundalo ng mahirap. Yun. Sabi nila. Kaya naging bayani sila rito. Sir. Yes, sir. Ganun ba, Col? Kunya, asa man tayo o gobyerno, Col? Sa itong gobyerno, palitan natin, bulok ito.
Hindi ito gobyerno para sa atin. Mm. Gobyerno lang ito nila ni Cory Ano? pa nun. nila Lubrigat Mm. o nila Bilyar, nila basta mga ano sir, pag tanaw niya ng libro sir, na dokumento nila 1,100 ka mga Panginoong may lupa at malaking business. Nila Ang, nila Uy, nila Mm. Sabi ko, makaya-kaya natin, Kol? Kaya. Nandito tayo, nandito kayo. Kayo ang puwersa natin. Tulad ng, tulad ng libro ni Norman Biton Mm. na patagon ang malaking bundok sa hungog na tigulang. Ano nga huli yung hungog? Hindi ko yun lang hindi ko nakuha na word doon. Ang ano kaya ang una Tagalog sa hungog ma'am kanang pahong-pahong kanang may diferensya kanang ano sir kanang Hungog. hungog sa Karang Bisaya. baliw, ganon. Mm. Yan sir pagbaliw. Hungog at tigulang na ipatag sa dakong bukid, dakong bundok. Ipatag. Kung hindi ko matapos sa edad ko, may anak ako. Pag hindi matapos sa anak ko, may apo ako. Ganun ba? Ibig sabihin, Kol, siya ang armadong kilusan at ang white na kilusan hindi matapos bukas, hindi matapos sa sunod adlaw, hindi matapos sa sunod tuig, sunod na taon, hindi. Patuloy. Malaho tayong gubat sa katauhan, sabi nila, sir. Malaho tayo daw. Ano, no? Malaho tayo. Malaho tayo. Anong Translator. Translate. Patuluyan. Matuluyang labanan. Patuloy ang labanan sa revolusyonaryong kilusan. Tapos 42 years ka nga. 42 years ka talaga sa loob. Tapos noon sa iiwanan ko sir, declare ako nila ng part-time. Part-time. Wala kaming matanggap sir, kahit 10 pesos, wala. Pag dito na ako sa Arakan at natayo na ang municipal chapter ng Arakan, kung Arakan Progressive Peasant Organisasyon, nag full-time na ako sir. Binigyan ako nila ng 2,000 pesos. 300 pesos bawat buwan. Na allowance. Allowance. Full time yon. Full time, sir. Talagang wala. Pagka 2007, sir, 1,300. Pag akyat ko sa probinsya 2007, may 2,000 ako, sir. Mula noon, sir. Province, region, national, 2,000 na lang. Hindi na sir. 2,000 lang sweldo mo. Dami-daming pera na NPA. Oo, sir. 2,000. Magkakita ako, sir, sa bag nila na naming pera. Kitang-kita mo. Kita-kita ko, sir. Tulad ng sir, mayor pa si Duterte sa Davao. Sir, ipahatid ako ng 16 kilos na pera. Hindi ko alam kung magkano to sa pako. Pero sabi niya, 16 kilos to. Tapos ang bagong hukbong bayan, walang mga butas sa mga brief nila. May mga butas sa mga pantalon nila. Mga sira ang sapatos nila. Ang bagong hukbong bayan ng Frontier. Pero pagpunta ko sa bagong hukbong bayan ng region, North Face, Crosby sapatos, mga duyan nila sir, mga mahal sir ba? Sabi ko, may mga discrimination pala. Ayaw nila ang diskriminasyon. Pero doon sa loob, doon ko nakita ang diskriminasyon. Sabi ko,
ang nakahawak ng laptop, mga taga-UP, Hmm. taga-UIM, taga-Santo Tomas University. Kami kaya mga magsasaka at lumad. Ano kayang kinabukasan namin? Doon na naggulong sa kaisipan ko. Pero hindi kami magkasalita, sir. Sa totoong iniisip namin, hindi kami magkasalita. Kasi hindi ka magtagal sa loob. Ano ba doon sa loob? Hindi ka makapagsalita? Hindi ka, sir, sa mga negative, hindi ka magkasalita, sir. Magpa-register lang ka, sir, sa sitwasyon. Pero hindi ka makasalita. Tulad ng sir, senior cut ko naman mula sa history sa aking buhay. Hmm. Aking asawa, sir, Sige, May- yun yung next episode natin. Next episode. balik